So, Happy New Year sa inyo guys. Ito na, 2026. These past few days, may mga na-realize ako kasi dumaan yung Boxing Day. And during the Boxing Day is maraming sale. And isa nga sa mga inaay ko is, di ba, nag-workout ako. Isa sa mga inaay ko is yung bagong headphones. I've been using my Beats Studio 3 for the last 3 years, I think. So, kino-consider ko nga bumili ng bagong Beats kasi nga, di ba, meron yung bagong Beats Studio Pro. And it's been around for like more than a year na. So, kino-consider ko nga siya kasi nag-sale yun, guys. From 400 something dollars na price, bumaba siya to 200 dollars na lang. And then, inaay ko siya. Tapos, pinuntahan ko siya sa Best Buy kasi gusto kong i-test. Okay naman yung tunog, pero ako as a music lover, mas gusto ko yung solid na bass. And sad to say, yung Studio Pro is hindi niya na-meet yung expectation ko na kumbaga lalampasan niya sana tong Studio 3, di ba? Pero hindi niya nalampasan. Ang isang gusto ko kasi doon is Type-C na yung charging. Ito, parang micro USB ba ang tawag dito, yung pinaka bago mag Type-C. Nagagamit ko naman siya, naka-charge ko naman na maayos. Yung battery life niya is it holds up naman in a decent time. Ang isa sa mga kino-consider ko kasi kung makikita nyo dito, yan, nagbabakbak na yung foam. Naisip ko na i-purchase sana nung Boxing Day kasi wala naman akong gusto. And isa pa pala yung AirPods Pro na 3rd generation pero mahal kasi hindi nag-sale ang Apple. Nagiging wise na ako sa mga desisyon ko, di ba? So, bibiling ko sana yung Studio Pro. Kaso, hindi niya na-meet yung expectations ko. Umuwi na lang ako that day. So, ito yung lesson dun eh. Hindi porket gusto mo, hindi porket yun yung bago, yun yung kailangan mo. Lalo kung yung old naman na gamit mo is nagagampanan naman niya yung role na dapat niyang i-fill sa buhay mo. Ang ginawa ko guys, instead na, di ba problema ko ngayong phone, instead na bumili ako ng bagong updated na bagong headphones, ang ginawa ko is, so bumili na lang ako ng replacement na foam padding, basta dito sa part na to replace itong nagbabakbak. Bumili ako, ito yung replacement. So, first lesson ko for this year is to become wise on spending. Sana maisabuhay ko siya within the next years, hindi lang for 2026. Ang ganda nung 2025, daming naging lesson sa akin. Dami kong ups and daming downs. Hindi lang sa akin, kumbaga sa pamilya ko. Yung father ko in and out sa hospital. Para sa mga nakakaalam sa sitwasyon niya is okay. Pero sa hindi, okay na rin, di ba? I miss a lot my kids. I miss my wife so much. But yeah, my wife declared no to LDR this 2026. So, looking forward for that. Yun lang. Happy New Year ulit sa lahat. And huwag nyo nang angkinin yung 2026 ha. Ang gagawin na lang natin sa ating lahat. Para sa akin, I declare to the Lord na 2026 is magiging taon ng bawat tao sa mundo. Ito yung taon na kung anumang lessons mga meron tayo for the past years, dito natin babawiin. Mga nalugmok, mga nagka-problema, mga na-down ng 2025 and the previous years. Ito yung taon naman, 2026, na paangat naman tayong lahat. Basta doing good. Tsaka huwag makakalimot kay God. Number 1 yun. His plans is better than our plans. Kaya, see you. Peace.